Ang nakaraan sa Caradocs. Mukhang pumapatay ng apoy sa lagay na to, ha? Masarap ng ano, yan, ha? Matapos ituro sa akin ang pagsusuot ng PPE, dumiretso kami sa isang kwarto na magsisilbing halimbawa ng nasusunog na bahay. Pero ilang minuto pa lang kami sa drill, iba na ang aking naramdaman. So ma'am, how to check po kung meron po tayong sunog sa loob? You have to check your equipment before conducting firefighting entry. So you have to check your pressure gauge kung may enough ka pa pong Hindi na ako oxygen. At kailangan ko patanggalin. Nahihilo. Nag-ano kasi, edit. Ay, nag-leak. Oh my God. Bakit nahihilo ako? May instances po kasi ma'am, kung hindi kayo sanay sa paggamit, so may nagkakaroon po tayo ng lack of oxygen. Kasi yung minsan, ginagawa ko ng iba, pinipigil yung hininga. Ayun nga yung ginagawa ko. So dapat continuous lang po. Yung Hindi ganon. Continuous. Continuous lang. Yes, ma'am. Okay. So, kanina, parang, ang ginagawa ko gano'n, no? Yan. So, Ganyan. Hindi pala ganon. Dapat normal. normal lang. Normal breathing. Inhale, exhale. Before entry, you have to check your equipment for your safety as well. So, pressure gauge, and then flashlight. You have to turn on your flashlight. So, yung flashlight po namin is a smoke cutter po siya. So, even na makapal po yung usok, makakakita po tayo sa loob. We have to be lower. Kasi ang usok po, once we open the door, ang usok po is waist above po natin. So wala po tayong makikita. So, assume na mainit po yung loob. So how to open po? Always make sure po na dito po kayo pwesto, na hindi po dito sa pinto. Okay? Always against the door po. Kasi once na-open yung puto, we have two things na pwede pong mangyari. Lumabas yung apoy. Yes ma'am, lalabas po yung apoy or backdraft na sinasabi or sudden intake po ng oxygen. ng apoy. So once you open it, pwede siyang mag-backdraft, pwede siyang sumabog. Oh. And then the flashover po, lalabas po yung usok. Then once na lumabas yung usok at makakuha po siya ng oxygen, at the same time din po, pwede po siyang magkaroon ng apoy sa labas. So mag-i-spread lang po yung apoy. So, dapat dito kami. So, ganito. Yes, ma'am. Ganyan. Yes. Check. Tapos, And then start to kneel down and then crawl po ma'am. ganyan. Yan. Ganito. Ganyan. Yes ma'am. We have to check kung saan po yung location ng sunog. Opo. And then another one is for casualty. Okay? So we have to check for the casualty, yun po pinaka-importante. So number one possible po kung saan po natin daling makita yung casualty. Sa kwarto. Kwarto and sa CR. CR. Oo. Yes ma'am. And then kung may apoy naman po, usually sa kitchen. So, parang kapag ginawa ko ngayon, hahanapin ko kunyari. So, Para akong nakapikit. yes ma'am. Ganun. Although Oh my although na God. may mask kayo ma'am, so the purpose ng mask, para makahinga lang po kayo. Correct. Yes, ma'am. Pero wala ka talaga halos Yes ma'am. nakikita. Ala! Hindi ko ata kaya yan! Bababa na? Yes po. Ready. Sorry mo! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Isa pa! Isa pa! Throttle control kasi nakapatay. Tank to pump. Bubuksan ko na. Ayun ba yan? Bibili tayo. Ay! Atras na! Atras na! Hala! Ang dami talagang apoy! Ayaw mamatay! Mamatay ka! Mamatay ka! Okay na! Alright, fire out! Patay na! Woo! Ang galing-galing mo, grabe! So, actually, na-realize ko lang na ang hirap pumatay ng apoy. Grabe, ang bigat nung suot,
Tapos, ang dami-dami mong kailangang isipin para makaligtas ka ng buhay ng isang tao. Kailangan malakas ang loob mo, kailangan lagi kang alerto, kailangan nag-training ka talaga, tapos talagang kailangan malakas yung puso mo. Pero, na-feel ko yung adrenaline rush nung napatay mo na yung apoy, tapos nakalabas ka na dun sa apoy. I think yun yung dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga volunteer firefighters. Mahirap at peligrosong trabaho, pero saludo tayo sa kanila, sa kanilang tibay ng loob, at saka talagang yung compassion nila sa mga tao. Galing nyo, sir! And ma'am!